ng budget mess. Naalala nyo, tinanggal noon mga kababayan, etong si Saldico bilang chairperson ng appropriation. Ngayon naman, may mga nauulinigan tayo mga kababayan, etong si E.S. Bersamin ay mukhang mamamaalam na. Mga kababayan, katulad po nitong si Bonoan, katulad ng mga iba pang mga opisyal na mga pinagtatatanggal pero ang lumalabas due to health issue. Okay, yun ang sabi, 'di ba? Pero tayo hindi naniniwala doon. At ngayon, ito nga yung balita na sinasabi, goodbye Bersamin, recto in. Mga kababayan. Oh. So, ano ba ang punot dulo nito, GP? Bakit nababalitaan natin ngayon? Nakita nyo naman, mga kababayan, na lumalabas daw dito, ayon sa Senado, merong kinalaman at meron ding mga kickbacks na nakukuha itong si E.S. Bersamin, mga kababayan, na kahit wala naman po sila sa, hindi naman sila congressman, hindi sila senador, pero may sarili silang mga proponent, mga projects. Hindi ko alam kung paano nangyayari, bakit sila nakikialam pa doon. Diba? Oy, Tita Alex! Alex.com. Thank you so much. Ang tagal mong nawala. Long time no see. So, ito yung balita hinggil sa bagay na yan, mga ka-GP Natics. Teka lang. Kunin natin. Teka po Please hold on a second. Ay. Ayun. So, ayon din po ito sa politico.com.ph. Mga kababayan, ito naman yung mga nangunguna talaga. Lagi, Lagi sa mga balita, politiko, at the same time, yung bilyonaryo news channel. So, ayon dito, mga kababayan, a major shake-up may be incoming in the Marcos cabinet with specific assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, mga kababayan, reportedly eyed as the next chief of the Department of Finance or DOF. While Finance Secretary Ralph Recto is said to be the top choice to replace Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kababayan. Diba? So, yan po yung balita. Kung titingnan natin ito, ayan, para ma-broad natin. Mga kababayan. Sabi dito, Politico learned that the push to ease Bersamin out has gained serious traction after the death of Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, who was considered to be his strongest backer. Recto has emerged as the President's most trusted troubleshooter. He makes tough calls even when they're unpopular. That decisiveness sets him apart from other names floated to replace Bersamin, Anis Cooper said. If Recto succeeds in becoming the next little president, Go is emerging as the natural heir to the DOF, and insider says the businessman turned cabinet technocrat has already built the foundation for the role. Since joining the Marcos administration in 2024, Go has quietly become one of the president's most trusted economic lieutenants. As a chair of the Economic Development Group, he has to de facto supervisory reach over NEDA, DOF, DBM, DTI, and their attached agencies. He also sits on the NEDA board committees and the Fiscal Incentive Review Board or FIRB, giving him a front row seat in all major policy decisions. Oy, parang medyo
Guys, lumilinaw na. Nakikita-kita ko yung ano. hindi, lumilinaw yung paningin ko. Grabe naman kayo. His influence expanded further this year under Administration Order Number 37, which placed him inside the Economic Development Council and made him a key figure assisting the new Department of Economy, Planning and Development, DepDev or DepDev. Diba? Pero hindi in-specify dito, mga kababayan, bakit tatanggalin etong si E.S. Bersamin. Hindi naman siya pwedeng ilipat dun sa pwesto, mga kababayan, nung namayapang si Juan Ponce Enrile. Kasi little president is the next president eh. 'Di ba, mga kababayan, pinakamataas na 'yun next to the president na pwesto. Yes, of course, we know na vice president ang mataas, mga kababayan. Pero bilang isang alay mo, 'di ba? Sabi nga nila, the little president ang executive secretary. Tapos biglang tatanggalin. At ang nababalitaan lang naman natin ay dahil doon sa corruption mess. Dahil nga yung pangalan niya ngayon ay nababanggit na, mga kababayan, sa usapin ng flood control ng tinatawag na SOP. Okay? So kung mangyayari to, matanggal si Bersamin, alam nyo na sigurado ang dahilan. Pero along the way naman, mga kababayan, ay mababalitaan nyo pa yan kung ano pa yung mga possible na dahilan kung bakit talaga tatanggalin itong si Bersamin. Kasi I know the fact, mga kababayan, na sabi ko nga sa inyo, even though sinasabi na due to health issue, di ba sobrang mabait kasi ang Pangulo, lagi niyang iniisip na wag nang ipahiya yung mga tao na to, let the authority na lang ang magsabi kung meron talaga silang mga pagkakamali like what happened in the investigation under the Blue Ribbon. Di ba, mga kababayan, kung talagang mapupunto nila si Bersamin doon, and I believe napunto na yan, di ba, nasabi na yan ng ICI, dito kila Pangulo, or sa DOJ or Ombudsman, mga kababayan. At isa pa, ang nagiging mess daw dito, kaya tatanggalin ito, mga kababayan, because E.S. Bersamin contradicts the statement of Secretary or Ombudsman Boying Rimulya. Saan? GP, sa usapin ng pagsuko kay Bato. Kasi according doon sa ating puting bubuet, mga kababayan, puting uwak, ay itong si E.S. Bersamin ayaw niya na isurrender itong si Bato. While itong si Boying Rimulya, mga kababayan, he will do everything para magaya si Bato de la Rosa as co-perpetrators ng ICC dahil sa war on drugs. Na siya naman talaga ang PNP chief noon, 'di ba? Sabi pa nga niya gusto nyo gumante? Sugurin nyo sa bahay nila, sunugin nyo kung gusto nyo. Sabi ni Guru ako USA, chismis ba yan para kay ES until that happens, chismis pa din yan? Yes. I totally agree. 'Di ba? Antayin natin, mga kababayan. Pero sabi ko naman wala namang usok. 'Di ba? Wala namang usok kung wala talagang balita. At narinig niyo mismo, Guru ako USA, nababanggit na yung pangalan ni E.S. Bersamin, mga ka-Jeepinatics. Na pinapangalanan o pinangalanan ni dating Yusek Bernardo. 'Di ba? At isa pa, doon nga sabi ko sa usapin ng pagbibigay or pag-surrender kay Digong sa ICC, ayaw ni Lucas Bersamin according doon sa mga nababalitaan natin, doon sa ating mga puting uwak. 'Di ba? Anyway, mga ka-Jeepinatics, tayo po ay nakadalawang oras na. Boundary po ng aking mata, 2 oras lang na dire-diretso. Kailangan na magpahingahin, baka mamaya masobrahan. Ilang araw na naman tayong mawala sa mundo ng social media. Maraming salamat, mga kababayan. At kung ano man po ang mga update, emergency update,
ay mag-a-update po tayo kung sakali na mayroon pang mga kaganapan na mababalitaan natin, lalong-lalo na po sa mga nangyayari dyan sa Luneta or sa Quirino Grandstand at dun sa mga DDS, kung dumami na ba sila, mga kababayan, kung nadagdagan na ba yung kanilang dami. Kasi sa ngayon, wala pa rin akong nakita. Nakikita natin ngayon. Nag-alisan na lang ang mga luko-luko. Oh. Ayon pa sa balita dito, ES Bersamin daw, sabi nila, sumibat na. Teka lang, wala pa ako nakikita sa mga DDS pa lang. Oh. Kawawang mga DDS. Wala talagang natira. Bye guys! Thank you so much po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo and God bless. Bye!